Hey, what's up guys? Suplado Moto here mga ropa. So yun, so it's been a while since nung ginawa natin yung ganitong setup kasi usually sana tayo sa sasakyan or sa motor. So yun mga ropa, pag-usapan natin to, huwag natin patagalin pa. I don't know kung iba sa inyo nabasa na to or maybe nabasa nyo na. So meron nagtag sa atin sa Facebook page natin. So babasahin ko sa inyo, tapos bibigyan natin siya ng komento at mga ibang nalalaman natin regarding sa ganitong sitwasyon. Okay? So tara mga ropa, simulan natin. Ang title niya, and pwede kong ilagay yung link din sa baba nito para at least maklik nyo rin, tapos pwede nyo na rin basahin. And ilalagay ko rin to habang binabasa ko dyan sa screen. Okay? Para mabasa nyo rin. So sabi niya dito, ito yung title niya, I saw my girlfriend fucking her ex. This is only part 1 and ayoko na hintayin yung part 2. So ito, basahin natin. Hi UB. So yun yung sinulatan niya, yung UB ha. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sobrang bigat lang ng nararamdaman ko ngayon. Kaya sana po pakinggan nyo ko. 3 years na kami ng girlfriend ko. Turned live-in. Ano sinabi ko sa inyo? Huwag kayong makikipag-live-in. Okay? Wala kaming naging problema. Ito yung pinaka nakakatakot. Walang naging problema. Okay naman lahat. Masaya, smooth. What the fuck? Kasi kung smooth yan, hindi ba yung kalibin mo, Ropa? Or maybe, you are so fucking nice. Wala talagang issue. Hindi ako naniniwala. Pero, baka nga. Kasi, baka nice ka. Buo tiwala sa isa't isa. Talaga ba? Hanggang kagabi lang. Oh, eto na. Friday night. Nag-Netflix lang kami. Wine, chill. Tapos nakatulog siya sa couch habang hawak phone. Ako pa nga yung kumuha ng phone niya para hindi mahulog. Tinabi ko. Tapos ginising ko siya para sa bed na siya matulog. Ako na iwan sa sala. Pinanood ko pa yung movie hanggang matapos. Pagkatapos ng movie, hindi pa ako inaantok. Nag-scroll muna ako. Napansin ko na iwan niya yung phone niya. Wala naman ako intensyon na mag-snoop. Pero gusto ko lang sana makita yung pictures namin kasi may event kaming pinuntahan recently. Ayun, chinek ko yung gallery. Tapos bigla ako napunta sa secret folder. Alam ko kasi password niya, iisa lang kasi gamit niya sa lahat ng social and sa lahat ng number code. Binuksan ko, expecting na photos and beads namin ng laman. At grabe, kinilabutan ako sa galit sa nakita ko. Puro pictures ng ex niya. Yung una, pictures lang nila together. Nung nag-scroll pa ako, nakita ko na may dick pic. Mga 53 videos. What the fuck, man? What the fuck? Grabe, sobrang dami. Iba-ibang view. Meron pa na subo-subo niya yung ex niya at kitang-kita yung mukha niya. What the fuck? Tapos, may mga audio recording pa. Grabe yung kababuyan nila sa kama. Well, alam mo, sa magjowa, hindi kababuyan yun. Okay? That's the part of their sex ritual. No, I'm just kidding. So, pagdating sa sex, hindi mo dapat ginajudge yung partner mo o hindi nyo ginajudge ang isa't isa kasi you guys both pleasuring each other. Diba? Kumbaga gusto mo siyang maging masaya, gusto mo siyang ma-pleasure, kumbaga gusto mo ibigay yung pleasure na gusto niya, and at the same time, gusto niya rin naman maibigay sa yung pleasure na gusto mo. So, walang kababuyan doon kahit na mag-dirty talk pa kayo. Okay? So, para sa mga na maaarte dyan, tangina, wag kayong maarte. Hindi magiging masayang sex life nyo kung masyado kayong laging playing safe or masyado kayong nagpapaka-nice. Okay? At saka ex na to eh. Anyway, tangina, tago sa puso yung sakit. Isipin nyo, yung mahal mong babae, yung gusto mong pakasalan, nasa kama kasama ibang lalaki at sarap na sarap tapos napanood mo. Well, kasalanan mo. Ba't mo pinanood? Pero ang tanong doon, bakit nakasave pa? Para akong kinuryente nanginginig sa galit. I always look at her as an innocent woman. Diyan ka mali. Don't ever fucking think na porket inosente ang itsura, inosente na rin ang ugali or inosente na rin sa kama. No, it's not. Okay? Mga ropa, don't fucking expect more to women. Okay? Tandaan nyo women are always come from their emotions. So kung ang isang lalaki na mamimit niya, kahit ano pa ang pagkatao niya, kung kayang palabasin ng lalaki yung pagka-wild niya dahil sa nai-stimulate ng lalaki emotions niya, gagawin ng babae yun. Kaya nga ang babae, willing maging number 2, number 3 para maging parte ng buhay ng lalaki na gusto niya. Kahit na sabihin mong NBSB siya or kahit na sabihin mong isa lang naging boyfriend niya, may mga babae na willing mag-open ng legs sa lalaking may asawa
or sa mga lalaking may girlfriend na or kahit pangatlo or pang-apat pa sila. Okay? Dahil women are always coming from their emotions. Iba ang logic ng babae sa logic natin mga lalaki. Okay? Kaya nga nakakatawa ang isang lalaki pag nanggagaling sa emotions niya kasi hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Okay, balik tayo. I always look at her as an innocent woman. Hindi kami adventurous sa kama. No wonder. And I respect na ganun siya. So dito pa lang, sablay na ropa. So I think you are so fucking nice and you are thinking na she is very fucking innocent. At kaya siguro, hindi mo na-discover ngayon na nakita mo yung videos niya. So mga ropa, ano yung sinasabi ko lagi sa inyo? Kilalanin nyo mabuti yung dinedate nyo at gusto nyo maging girlfriend. Lagi ko sinasabi sa inyo yan. Kaya nga ewan ko bakit kayo jump ng jump sa relasyon na gusto nyo. Hindi nyo pa nga kilala yung babae. Pero I'm not saying na hindi niya pa dito kilala yung babae. Pero it's obvious na hindi niya kilala yung babae. Pero hindi natin alam kung gaano niya katagal niligawan. Kasi sabi niya rito, I always look at her as an innocent woman. Hindi kami adventurous sa kama and I respect na ganun siya. No. Tandaan mo, ikaw ang lalaki, ikaw ang magdadrive, okay? Ikaw ang magli-lead kahit saan, okay? Sa sex, sa mga bagay na gusto mong gawin niya for you. Ikaw ang magsasabi nun, babe, ganito yung gusto ko ha. Pero syempre, it's a good thing pag na-discover niya or pag nakukuha niya yung mga bagay na gusto mo kahit di mo sinasabi, di ba? Mas masarap sa pakiramdam. Pero bilang lalaki, ikaw ang magli-lead nun. Hindi mo man sabihin na direct, at least indirect, makuha niya sa mga sinasabi mo. Gets? Never pa nga niya ginawa sa akin na isubo ako. See? 'Di ba? So mga ropa, it's obvious lang na itong lalaki na to is very fucking nice. 'Di ba? Talagang kumbaga, siguro nilagay niya sa pedestal yung babae and yung babae wala siyang makitang mali dito sa lalaki na to, kundi yung parang siguro pwedeng naboboard lang siya or pwedeng siguro tuluyan ko na tong lalaki na to kasi mukhang hindi naman ako lolokohin. Pero deep down, hindi siya thrilled. Kasi biruin mo ang babae, gagawin lahat sa'yo. Kahit toast mo, didilaan yan, isasak niyan. Pag talagang she's really down to you. Okay? Pero ito na hindi ka man lang din sinusubo. So, ibig sabihin, hindi mo talaga siya nalilid dun sa pagiging feminine niya or pagiging wild niya. 'Di ba? So, ang babae, magiging wild sa isang lalaki pag trusted ka niya or pag pinagkakatiwalaan ka niya, pag komportable siya sa'yo or if she feels fucking safe sa'yo. Uulitin ko. So, yung ganitong nangyari na hindi siya sinusubo, so, ibig sabihin, she doesn't feel safe doon sa guy. Okay? Why? Kasi nga, maybe this guy is fucking simp or fucking nice guy. Di ba? Tandaan nyo, pag nice kayo, hindi ibig sabihin nun pagkakatiwalaan na kayo ng babae. Ang nice or mostly nice guy ay hindi talaga katiwa-tiwala. Kasi hindi sila nanggagaling sa pagiging authentic nila. Hindi sila authentic sa sarili nila. Kaya sila nice because ano nangingibabaw sa kanila? Anxiety. Okay? They are trying to make things perfect para magustuhan sila ng isang babae. Kasi yun ang ginagawa nila nung bata sila at ganoon ang tinuro sa kanila na magulang nila. Kasi nga nakikita ng isang lalaki yung validation niya or yung worth niya as a person pag napiplease niya yung tao, especially his mom or his parents. Okay? So, hindi naman natin sinisisi yung magulang doon. Dahil ang gusto ng mga magulang, maging mabuting tao ang kanilang mga anak. 'Di ba? Kasi yan ang mga susunod na generation. Pero, yun nga lang, hindi natin alam na yung pagiging nice pala, hindi uubra pagdating sa attraction or pagdating sa relationship. Pero puta, yung nakita ko parang nag-iba tingin ko sa kanya. Never pa nga niya ginawa sa akin na isubo ako. Pero puta, yung nakita ko parang nag-iba tingin ko sa kanya. Of course, mag-iba talaga tingin mo sa kanya. She's a dirty girl. Never ko in-expect na kaya niya gawing yung mga ganon. Well, come on man. Women always sell purity. Okay? Kahit na alam mo or marami kang alam sa kanya na marami siya naging sexual partner, pwede pa rin niya sabihin na hindi totoo yan. Pinakamarami ko na yung 3. Pero let's say for example, you have the evidence, marami or even her friends told you na ganito yan, na maraming naging naging lalaki yan, at mumukha ka siya kung kani-kanino. She can still say na, no, it's not. Women always sell purity because they know that's directly ties sa value nila bilang babae. Kaya nga, pag sinabi nila na hindi importante yung body count, tapos pag tinanong mo, ba't ilan ba body count mo? At hindi nila sinagot, so it's fucking true na mahalaga ang body count sa kanila. Dahil alam nila na doon nakikita kung anong value niya bilang babae at kung ano pa yung kaya niya ibigay dun sa magiging boyfriend niya or sa magiging lalaki niya
or sa lalaking magbibigay sa kanya ng provision at protection. Women wants the power but they don't want the responsibilities. Okay? Women are not accountable. Why? Because women just want to fucking survive. Okay? They just want to survive. Wala silang pakialam kung anong ma-feel mo. Wala silang pakialam kung magsinungaling sila sa atin. Wala silang pakialam kung gumawa sila ng kwento as long as kailangan makasurvive sila. As long as they can fucking survive. That's fucking female nature. Kaya wag kang magtaka kung ang babae, madiscover mo meron siyang sexual videos. Because female nature is pag nakita ng babae yung lalaking gusto niya, she will always fucking break the rules. Okay? Even if she's in a relationship, she will break the guy or she will really cheat on the guy just to open her legs for you. Okay? Let's say for example, kailangan mo ng pera, pangungutang ka niya or maybe kukupit siya sa parents niya or kung bata pa to or maybe yung mga naipon niya pwede niya ibigay sa'yo. That's how women pag gusto nila yung isang lalaki or pag lalo na pag nag-inlove sila dun sa isang lalaki. Okay? Never ko in-expect na kaya niya gawin yung mga ganon. Hindi ko na pinagtagal. Dinilit ko lahat agad. Sayang naman. Send the link, lol. Sa sobrang inis ko, nag-inom ako mag-isa habang umiiyak. Well, wala tayong magagawa. Yun ang naramdaman mo. Hanggang nakatulog ako sa couch. Paggising ko, ayun siya. Nagluluto ng breakfast. Nakatawa pa. Tinatanong bakit daw ako doon natulog. Hindi ko kinaya. Kinonfront ko siya. Sabi niya nakalimutan lang daw niya. Hindi niya sinasadya. Hindi na niya nabura. Tang-ina, 3 years nakalimutan. Point. So, sinisave niya. Siguro pag nagbembangan kayong dalawa, na-bored siya sa bembangan nyo. Kasi nga, di ba, ikaw na rin nagsabi, hindi ka sinusubo. So, pagkatapos nyo siguro nun, tulog ka, she will watch the video, tapos ni-imagine niya yung lalaki. Di ba? Pwedeng ganun. Hindi natin alam. Kasi unang-una, bakit nakasave pa rin yun? Di ba? And dun mo makikita kung gaano siya ka-slut. Di ba? Nag-iiba yung character ng isang babae pag kaharap niya yung lalaking gusto niya. Kaya niya magpaka-kop-kop, kaya niya parang ba sabihin ko ba rito? Kaya niya magpaka-puta, kaya niya magpaka-wild, kaya niya magpaka-kop-kop sa isang lalaking pinakagusto niya. So, pwedeng kaya yun nakasave dahil naboboard siya sa sex nyo, tapos pwedeng panoorin niya. We don't know. Diba? Pero the question is, bakit andun pa? 3 years na diba? Ayun, napasigaw ako. Nagbato ako ng kung ano-ano, pati sipin niya, naibato ko. Pero never ko siyang sinaktan. Umalis ako, nag-check-in sa hotel. Ngayon, nandito ako mag-isa, nag-iisip. Naglalasing ako sa alak, pero ang bigat pa din, sobra. Ang daming gumugulo sa isip ko. Gusto ko gumante, gusto ko kumuha ng bayarang babae para lang makabawi. Pero hindi ko magawa. Naisip ko kasi kahit makisiping ako sa iba, maiisip at maisip ko pa din yung mga nakita ko. Of course. Kaya nga may saying na things that you don't know won't hurt you. 'Di ba? So, usually yung gumagawa nito yung mga babae, inaalam talaga yung mga ginawa ng lalaki from the past or inaalam kung sino yung mga ex niya or kung ano yung mga nagawa niya sa ex niya kasi nga women just want to survive, 'di ba? And gusto niya talaga tong lalaki na to. Pero syempre, women get blind with the guy that they really really like kasi nga mas nangingibabaw yung pakiramdam nila or yung emotions nila kumpara dun sa makasurvive lang. So kaya they are willing to be number 2, number 3, number 4. Oo, hindi siya nag-cheat, pero grabe ang sakit. Mas masakit pa kaysa sa actual na cheating, yung makita mo, yung future wife mo na ganun. Gusto ko na siyang iwan, pero hindi ko alam at hindi na ako makapag-isip ng maayos. Sana matulungan niyo ako. Well, hindi naman siya sa atin humingi ng payo. Umayepal lang tayo. Unang-una, may mali ka ng ginawa, Ropa. Dahil hindi mo siya kinilalang mabuti. Masyado ka nagmadali siguro kaya hindi mo siya nakilala ng gusto. And nagtataka ako bakit sa loob ng 3 years, you never even put your dick on her mouth. Diba? Kumbaga, I think you don't know how to flirt. And maybe you don't have any idea how to put women sa seduction phase. Diba? Hindi ko alam bakit napapayag mo yung babaeng maging girlfriend mo kung parang hindi naman siya ganun ka-down sa'yo. Kasi sabi mo nga, she never even give you a head, di ba? We're just talking about the sex because men want sex most of the fucking time. And if your girlfriend is very attractive, of course, you want to do everything to her, di ba? Or you want to do something talaga na, kumbaga, feeling mo na magugustuhan niya. And I think nakikita ko dito, you don't have the leverage pagdating sa relationship, especially sa sex life nyo, di ba? So, ang nakikita ko is, pwedeng super bait mo at nakikinig lang sa kanya at pina-follow mo lang siguro kung ano yung mga sinasabi niya. And yun nga, like I said, maybe nakasave pa rin yun
kahit na sa loob ng 3 taon dahil maybe that's the guy na talagang the best ka sex. At tanggapin mo sa sarili mo na hindi ikaw yun. Kasi imagine mo hindi niya ginawa sa'yo yung ginagawa niya dun sa ex niya. 'Di ba? And ang alam mo, inosente siya. Kaya nga ito, mga ropa, ang takeaway natin dito, unang-una, kilalanin nyo talaga mabuti yung babae. Give yourself at least 6 to 12 months. I don't care kung maboard ka. So, isa lang ibig sabihin nun, you don't know how to really carry the relationship kahit wala pa kayong label. And wala kang idea kung paano i-retain yung isang babae kahit na matagal na panahon na kasi hindi mo alam kung ano yung nagpapastimulate sa kanila and maybe you don't have any idea kung ano yung nagpapastimulate sa kanila or nagpapaaros ng emotions nila or maybe naboboard ka kasi meron kang goal. Ang goal mo is either makipagrelasyon na sa kanya or bembangin siya. 'Di ba? Maraming ganyang lalaki, maraming ganyang content creator, tinuturuan ka na dapat ganito, ganyan, kailangan mo maging direct, blah blah blah. Kasi pag ginawa mo 'yon, isa lang ang gusto mo mangyari. Either gusto mo kaagad ng relationship or mabembang siya. Well, kung yun ang gusto mo, hindi mo na kailangan dumiskarte. Magbayad ka na lang. 'Di ba? Kung yun din pala yung outcome na gusto mo, mas makakasave ka ng time kung magbabayad ka na lang. 'Di ba? Or kumuha ka ng babae na pwede mong bayaran, 'di ba? Or kumuha ka ng babae na alam mong nagpapabayad or yung mga walker, 'di ba? Kesa mag-waste ka ng time na didiskarte mo isang babae, 2 to 3 months gusto mo kaagad kayo na or gusto mo kaagad mag-open na siya ng leg sa'yo. Hindi ganun, ropa. Okay? Kasi kung gusto mo talaga ng long-term relationship or if you're looking for longevity, you really need to wait at least 6 to 12 months. Okay, may nagtanong sa ating comment section. Sabi niya, ang tanong niya is, paano kung after 12 months or after a year, hindi mo pa rin nakikita na pwede siya maging girlfriend? Well, nasa sa'yo na yun kasi unang-una ikaw magdi-decision nun. Diba? Gaya na nga nasabi ko, tayo ang may hawak ng relasyon, hindi sila. So, hindi sila pwedeng masabi na in a relationship kung walang lalaking nagbibigay ng relationship sa kanila. At ang mga lalaki naman, hindi natin masasabing malupit sa chicks kung isa or dalawa lang inabembang niya. Hindi pa natin alam kung ginawa pa niya yun or talagang napilit niya lang yun. Kaya nagpapembang sa kanya, di ba? Or pwedeng wala lang talagang choice kasi in a relationship na silang dalawa kaya pumayag na yung babae. Di ba? May mga ganun babae. Pero syempre mga ropa, I don't want you to be like that na namimilit or binibigyan ng relasyon ng babae para lang makuha yung gusto niya. Hindi pwedeng ganun mga ropa. Binibigay mo relationship kasi gusto mo lang mabembang siya. Hindi ganun mga ropa. May babasahin ako sa inyo kasi may nag-comment sa ating comment section regarding dun sa sa post natin about sa average women and dun sa mga babae na nasa 7, 8, 9. Eto, basahin ko sa inyo para at least may idea kayo. Ito kasi yung comment niya mga ropa. Sa tropes na binasa na tanong, yung 5 versus 7, 8, 9, ito tandaan mo dun. Same lang ng mga babae yan. Yes, totoo yun. Same species sila, meaning yung 5 can be just delusional sa 7, 8, 9, vice versa. Ang matinong babae can come from 5 at 7, 8, 9. Logic nun, why waste time sa 5 kung same risk lang naman ang 7, 8, 9? Mas worth it yung 7, 8, 9. It shows lang na weak yung frame mo as lalaki. Boost mo lang yung value mo sa goals, stay fit, money improvement, better mind, para maging confident ka approach ng 7, 8, 9. Well, I guess hindi niya na yung point natin doon. Ibig natin sabihin dito is it's better to have a girlfriend na nasa 5, okay? Kung ang gusto mo is ganda, ito tama siya na pwedeng maging delusional din yung 5, like 7, 8, 9. Okay, walang problema doon. Pero mali siya dahil magkaiba ang 5 and 6 and 7 and 8. Paano magiging pareho ang 5 sa 6? Una, number pa lang mali na or magkaiba na, di ba? So, hindi sila pwede magkaparehas. Pwede silang parehas maging delusional. Pero, syempre, average women is better than 7, 8, 9. Kasi nga, iba yung ginagalawan nilang dalawa. Okay? Pero kung gusto mo ng 7, 8, 9, base lang sa looks at hindi base sa relationship na gusto mo, then it's all up to you. Kasi ang 5, pwedeng maging 7 or 8 sa paningin mo kung ang babae sobrang tino at sumusunod sa'yo. Yung 7, 8, 9, kahit ano pang itsura niya, pwede siya maging 3 para sa paningin mo kung basura ang ugali niya at kung kani-kanino siya bumukaka. 'Di ba? Or kung masyado siyang masakit sa ulo. Gets? Kasi nga, iba yung ginagalawa ng 7, 8, 9 kumpara sa 5. Kasi nga, ang sinasabi natin dito, kaya magkaiba sila, kaya sinabi nating average. Kasi yung average, hindi niya na-experience yung mga na-experience ng 7, 8, 9 kung paano sila itrato ng mga lalaki. Okay? Kung paano sila bigyan ng attention, kung paano sila bigyan ng validation, kumpara dun sa 5 na talagang enough lang. Pero, like I said, mag-iiba ang tingin mo sa isang 5 kung ang babae tinitigan mo as a whole, not only with her looks.
'di ba? So kaya yung 5 pwedeng maging 9 for you. Kung tingin ng iba, average siya pero para sa iyo 9 siya. So mas panalo ka pa rin, Ropa. Kasi mas tinitingnan mo siya as a whole, not only with her face, not only with her body. Kung hindi pati yung napoprovide niya sa buhay mo at yung naiaambag niya para sa iyo. Okay? Sana malinaw to, mga Ropa. Okay, like I said, mga Ropa, kilalanin niyo muna yung babae. Kasi ayoko masayang yung relationship na ibibigay niyo sa isang babae na magugulat ka ganun pala. And tingnan mo, nag-live-in pa sila. For sure, mas malaki bayad niya dun sa rent nila. And for sure, siya yung mas maraming na ibibigay dun sa babae. And yung babae, syempre, siguro ginagawa niya yung part niya, nagluluto siya. Pero, at the end of the day, we are still the one giving more. Because that's who we are. We are the provider and the protector. Paano kung ganun na nga? Paano mo hihiwalayan yun? 'Di ba? Kung gusto mo makipag-iwalay, live-in kayong dalawa. So, isip-isip, mga Ropa, ha? Huwag natin pairali ng puro kalibugan lang or gusto lang natin makabembang kasi feeling mo kasi pag in a relationship ka, madaling makabembang. No, it's not. Kasi may mga babae na, yes, willing makipag-relasyon sa'yo pero hindi ibig sabihin nun, she is sexually attracted sa'yo. Okay? So, yun lang, guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Show love, peace out, and be mysterious, mga Ropa.